Magandang umaga po sa ating lahat. So, bago tayo mag-start, tayo po ay lumufo at humingi ng gabay at patnubay sa ating Diyos. Sa araw na ito, sa pagkakaroon ng kanyang mga salita. Muli o God, salamat na naman ang Diyos. Sa araw na ito, araw na tinalaga para ito ay amin. Purihin o God, sambahin ang lugar ng mga awit na papulit pagsamba. At ito po agad, tatapos lang agad ang pagkaalay namin ng mga awitin o agad ng samba. At alam ko na agad na kayo nanunulod sa mga handog namin awit para sa iyo, Diyos. Marapat lang agad na ikaw ay sampahin dahil sa iyong kabutihan, pag-ibig, kagandahan Lord na amin kong natatamo. Araw-araw, oras-oras sa aming mga buhay o agad. At hindi lang o Diyos para ikaw aming sampahin araw ng linggo, God, kundi makinig ng mga salita o Diyos. Amin pong nilalapit aming Ama sa pangalan ni Jesus na gabayan niyo kami. Samahan sa pag-aaral ng mga salita na nao o Diyos ang mga salita namin marinig o God ay maunawaan namin at hindi lamang namin maunawaan kundi ilagay namin dito sa aming mga puso, pahalagaan at irespeto namin ito, God, na mayroon pong paggalang o God, pagkatakot sa iyo, Diyos. Pahalagaan namin dito sa aming mga buhay at ito nga po, Diyos, ang maging ilaw namin sa aming paglalakad sa mundo. Inahiyahan ko rin po, God, ang banal Espiritu niyo, God, na siya aming magtuturo, paunawa sa iyong salita ng pag-aralan at bigyan niya kami ng Espiritu ng kaunawaan at karunungan upang may pamuhay ko, O Diyos. Salamat din, O God, sa inyong mga angel na patuloy mo pinapadala, sinusugo na kami ingatan, iligtas sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayong umaga, hindi ko alam kung si Pastora na kasi ang susunod na magtuturo, pero ito yung huling turo ko patungkol sa buhay ni Haring Solomon. Ano po? So, marami na ba tayo natutunan sa buhay ni Haring Solomon? Katulad ng nakaraang linggo, ano yung ating napag-aralan, ito yung patungkol sa karunungan, ano? Na makahalaga po ang karunungan sa ating buhay. Dahil kung wala tayong taglay na karunungan, hindi natin alam kung ano yung mabuti at masama. Basta lang tayo banat ng banat, ayun nga, nakakatakot na po. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, unang-una, labag ito sa kalooban ng Diyos. Bawal. Hindi ka lugod-lugod sa Kanya yung magawa ng kasalanan. At pangalawa, alalahanin nyo, pakinggan nyo mabuti ito, bawat kasalanan na ating nagagawa ay meron itong consequence. Meron itong bunga. Wala pa akong alam na nagawa natin kasalanan na ang bunga ay mabuti. Hindi po. Meron lagi itong kalakip na bunga. Si Adan at Eva, nung nilikha sila ng Diyos, kung mababasa nyo sa Genesis, sabi nga ng Diyos, nilikha niya yung mga hayop, lahat ng uri ng hayop, mga isda, at binigyan niya ang puno, dinagay niya sila doon sa Garden of Eden. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Sila mag-asawa? Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan para pamahalaanan ang mundo. Nanilikha ko. Binigyan niya sila. So, anong nangyari? Pinamahalaanan ni Adan at Eva ang mga hayop, ang mundo. Noong una, maayos. Yun yung unang kaloob ng Diyos sa kanila para pamahalaanan. Ito ang isang bagay na hiningi ni Haring Solomon nung siya'y naging hari. Kasi nung siya'y naging hari, ang bayang Israel ay isang matatag na kaharian at ang dami niya ng nasasakupan. At nag-alala siya kung paano ito pamamahala dahil bata pa siya. Nasa early 20s pa lang siya. Hindi natin alam, 20,
21, 22, mga ganun na edad niya. At isang gabi nga, nung naging hari siya, okay pa nung una kasi buhay pa si Haring David. Siguro, humingi siya ng advice kay Haring David. Pero nung namatay si Haring David, medyo nag-alala na siya. At isang gabi nga, pumunta nga siya doon, ulitin ko, kwento ko na to, para mag-alay, sumamba sa Panginoon doon sa Gibeon. Ngayon, tulad ng sinabi ko noon, bago pa tayo, sabi nga ng Panginoon Jesus, bago pa tayo lalapit sa Diyos, bago pa tayo hihingi, alam na niya yung ating hinihingi. At yun ang talagang gusto niyang hingin sa Diyos. Isang karunungan para pamahalaanan ang bayan ng Israel, ang bayan ng Diyos. Yun ang unang hiling niya, tama po ba ako? Unang Hari, chapter 3, verse 4. Bigyan niyo ako ng karunungan para pamahalaanan ang bayan ko. At ang panahong hiling niya, yung karunungan para alawin ng mabuti at masama. Kasi hari siya at maghahatol siya. At kailangan dun sa hatol na yun, kailangan matuwid ka. Tama yung hatol mo. Ay binigyan siya ng Diyos ng karunungan para alamin ang mabuti at masama. Tulad ng ginawa niya doon sa dalawang Magdalena. So, dun sa ating na pag-aralan, gusto ko sana ituro yung gift of administration. Kaya lang, dito ako dinala ng Diyos sa pag-aralan natin ngayon. Ang tinuro ko ang gift of wisdom, alamin kung ano mabuti masama, at gift of administration. Hindi ko ito, i-ano ko muna to. Kung bibigyan pa ako ng Diyos sa pagkakataon na ito, next week, sa susunod, tuturo ko. Kasi dalawa yung hiniling ni Haring Solomon. Gift of administration at gift of wisdom to know what is ano yung masama at mabuti, right or wrong. Ngayon, anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya yung dalawa na yun. At hindi pa may bonus pa na binigay ng Diyos kay Solomon. Hindi lamang wisdom para pamahalanan ng buong Israel. Hindi lamang wisdom para alamin mabuti masama. Kundi wisdom para mapag-aralan yung buhay o kilos ng tao. Ito yung nakagawa siya ng mga sariling kain, nakagawa siya ng mga property, mga pop. Yun yung bonus yung pinagkaloob ng Diyos sa kanya. At yung kaloob na yun, yun ang naging dahilan para naging tanyag siya ng panahon na yun. Ngayon, kina Adan at Eva, balik tayo doon, kina Adan at Eva, ang nakikita ko na yung pagkaloob ng sa kanya, gift of administration. Wala pa silang gift of knowledge para alamin mabuti masama kasi nasa state of innocent pa sila. Naalala nyo, nung tinukso sila ni Adan at Eva, ng Diablo, sabi ng Diyos, kung kakain daw, kung kakain daw kami, kung kakainin daw namin yung bunga ng puno doon, ay mamamatay daw. Hindi pa nila alam kung ano may dudulot. Bagamat sinabihan sila ng Diyos, bawal yan, huwag niyong kainin yan, hindi pa nila alam kung ano ang consequence nito. Ang alam nila, mamamatay. Nasa state of innocent pa rin sila. Kaya lang, nung kinain nila, ano yung naging bunga? Napalayas sila, naghirap sila, at nagkaroon ng kamatayan. Nakuha niyo yung dulot, nung pagsaway, yung hindi pagsunod, nung kawalan ng karunungan. Ito yung babala sa atin. Kailangan natin talaga ng wisdom. Kaya yung tinuro ko to, dahil kung wala tayong wisdom, tira lang tayo ng tira ng kasalanan, dalawa ang pwedeng itutulot ng kasalanan dito sa lupa, mga kapatid. Ano yung kasalanan? Pag tayo yung nakagawa ng kasalanan, ano pang mga kasalanan? Ang dami mga kasalanan. Gumawa ka ng isang bagay na, halimbawa na lang, ito na lang, dami example yung pagsisinungaling, at pagnanakaw, pagpatay. Dito tayo sa pagnanakaw. Anong may tutulot pag tayo'y nagnakaw? Nahuli ka. Pwede kang mabilanggo at
mapapahiya ka. Masisira ang iyong pangalan. Yun yung idudulot ng paggawa mo o pagnanakaw. Pangalawa, pinakamahirap ay yung hindi ito kalugod sa Diyos. Sa ginawa mo. At meron nga pong itong bunga. Nawa yung aral na ginawa ni Adan at Eva, nung sumuway sila sa kalooban o pinag-uutos ng Diyos, itong naging dahilan para napalaya sila doon sa Garden of Eden, naghirap, kailangan magpapawis para may makain. Katulad nung wala pa silang kasalanan, kain sila ng kain, hindi din sila nagpapawis. Pero nung nagkasala sila, ang dulot nito ay naghirap sila at higit sa lahat napahiwalay sa Diyos. Mga kapatid, kung wala tayong Islam, banat tayo ng banat ng kasalanan, hindi lang tayo mapapahamak sa mundo ito, kundi mapapahiwalay tayo ng walang hanggan sa Diyos. Ito yung tinatawag nilang pagbubo. Nawak-araw ito sa atin. Kaya nga, inulit ko, napakalaga yung buhay na pag-alas ko na kailangan natin ng wisdom. Anong dapat natin gawin? Base sa ating pinag-aralan. Ano yung una? Matakot sa Diyos. Kailangan kung meron ka ng pagrespeto, pag-ibig, paggalang at pagmamahal sa Diyos, ginagalang mo na siya. Yung mga utos niya, hindi mo na ginagawa mo na mayroong paggalang at pagmamahal. Yung mga pinagbabawal niya, hindi mo na ginagawa. Kung meron ka nun, sabi doon, binabati kita kasi meron ka ng pagrespeto at paggalang pag-utos sa Diyos. Pero kung sinusuway mo yung utos niya, hindi mo sinusunod, mga kapatid, wala kang wisdom. At yun ang magpapahamak sa akin. Di lamang dito, mapapahiya ka, makukulong ka, masisira ang pamilya mo, masisira ang pangalan mo, kundi mapapahiwalay ka sa Diyos. Kailangan meron tayo nun. Pangalawa, ano yung wisdom? Para tayo makamit ng wisdom, ano yung sunod na pinag-aralan natin? Ano yan? Magpasakop sa Banal na Espiritu. Kung hindi tayo magpapasakop sa Banal na Espiritu, mga kapatid, hindi natin, malabo natin makamit ang wisdom. Kasi ang wisdom, ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin dito, lumakad tayo nakasama ang Banal na Espiritu sa amin. Ibibigay niya ito. At pangatlo po, kailangan natin mag-aral ng salita. Paano natin malalaman yung mga pinagbabawal ng Diyos? Paano natin malalaman yung kalooban, yung mga gusto ng Diyos sa buhay natin kung hindi tayo mag-aaral ng salita? Mga kapatid, pag ginawa natin ito, mga kapatid, nulit ko, willing ang Diyos ay pagkaloob ng wisdom. Kailangan kasi natin ito. Ayaw na tayo mapahamak. Ako yung diretsahan. Kasi kailangan natin ito. Ang kalooban ng Diyos ay maayos yung buhay natin, maging payapa tayo dito, at higit sa lahat, makapiling niya tayo sa kanyang kaharian. Habang nandito tayo, kailangan natin ng wisdom. Amen? Kailangan natin yan. Ngayon, umaga naman, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay patungkol sa kagalakan. Sa English, gladness. Noon, pinag-aaralan natin ang pagkakaiba ng knowledge at wisdom. Pag-aaralan naman natin ngayong umaga ang pagkakaiba ng happiness at gladness. Kaligayahan at kagalakan. Amen? So, ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay sa Awit 37 verse 4 po. Pakiano na po? Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ko iyong makakamtan. Sa English, delight. Gladness. Ito kasi kaligayahan. Pero ang kaligayahan, happiness. Kaya ang tanong ko, ngayong umaga, ang happiness o kaligayahan, sa Tagalog na lang tayo,
Ang kaligayahan ba at kagalakan ay parehas? Ano nga niya? Sa atin nun, akala mo nun, parehas. Parehas ba ang kagalakan at kaligayahan? Papaliwanag ko ha. Kayo na magsabi kung parehas o hindi. Sige, punta tayo sa happiness. May happiness. Muna tayo. English ng kagalakan, happiness. Derived from worldly events. Derived, nagmula. Ang happiness ay nagmula sa event o nangyayari sa mundo. Ano ba yung mga karamihan na event na nangyayari? Araw ng ating arawan, pinagdiriwang natin, araw ng kasal, merong kasayahan, merong nagdiriwang dahil nakapasa. Yun yung talagang nangyayari sa mundo ito. At ang ibig sabihin, halimbawa, kunwari, magde-debut, sa santang debut. Pinaghahandaan mo yun, excited ka doon sa debut na yun. Ito yung isang worldly events na to. Debut. Ngayon, habang hindi pa dumadating yung debut ng isang dalaga o lalaki, bihira kasi magkano ng lalaki, no? Nandun yung excitement. Kaya lang, nandoon na, siyempre lubos yung kanilang kasiyahan. Kasi na-enjoy niya, ang daming bisita, tuwa-tuwa siya. Kailangan, kinabukasan, wala na yung kaligayahan. So, ibig sabihin, it is temporary. Vanish, nawawala. Ang happiness ay nawawala. Amen? Tama ba ako doon? Halimbawa, meron kang gustong bilhin. In-order mo sa Shopee, excited ka nun. Nung nahawakan mo ito, nung nabayaran mo, nahawak mo, iba yung ligaya mo. Kaya lang, kinabukasan, mga ilang araw, unti-unti, nawawala rin. Tama po ba ako? Ganun ba tayo? Tama ba ako? Hindi ba tumating excited na pag dumating na sa lupos? Ako, tinitingnan mo. Gabi pa lang eh. Alam, katabi mo pa. Tama ba ako? Ang saya mo. Kaya kinabukasan, mga ilang araw, wala na. Yan ang happiness. Nawawala. And take note, happiness, ang kaligayahan ay kaloob ito ng Diyos. Mga Aral 18 verse 15. May sulat ito, hindi. Sino may papantay sa tao matalino nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa buhay ng tao, pati ang matigas na anyo ng buhay ng tao. Parang sinasabi dito, parang ang lalim, ano? Parang sinabi dito na ang happiness ay galing sa Diyos. Hindi nyo ba minsan, hindi lang yung birthday, minsan birthday natin. Kaya lang, hindi ka parang hindi mo malungkot ka. Hindi ka masaya. Bakit? Wala kang panghanda. Tama ba ako? Birthday mo. Kaya lang malungkot ka kasi wala kang panghanda. Kaya lang minsan gumagawa para ng Diyos. Merong mga tao ginagamit niya. Bigay ni Lord ko sa iyo. Panghanda mo, binigyan ka ng 5,000. Wow! Kaloob ito ng Diyos. Yung mga trabaho natin, yung mga business natin, kaloob nila ng Diyos para tayo'y masiyahan. Para magkaroon tayo ng happiness. Lahat ng mga bagay, lalo lang sa mga Christian, yung mga unexpected blessing na natatanggap natin, nakapagdulot ito ng kasiyahan. Pero tandaan natin, pansamantala lang. Tama? Pansamantala lang. Katulad ng bigay ng Diyos kay Haring Solomon. Ine-enjoy niya yung kaloob sa kanya. Kaya hanggang doon lang ba? Titignan na natin mamaya kung na-enjoy na niya ng gusto yung kaloob ng Diyos sa kanya. So yun yung happiness. Alam niyo na yung happiness, ano? Ano yung happiness? Na kapag paligaya, kaya lang merong hangganan. Nawawala.
Ngayon, dito naman tayo sa gladness. Kagalakan. Gladness ito'y galing sa Diyos. Kailan ito makakamit? Mamaya ito. Gladness. Ano ba yung gladness? Hindi ko na naisulat, pero sinerts ko. Ang kagalakan ay mula sa Diyos at tayo nakamit ito na sa atin na yun. Alam mo itong kagalakan, ito'y kaloob ng Espiritu Santo. Bunga naman ng Espiritu. Mamaya ito ha. Galing ito sa Diyos mula sa langit. Katulad ng wisdom. Ngayon, ang taong may kagalakan ay yung kagalakan niya, pag meron na siya, nakakapag-iba ito ng endure sa kanyang buhay at nakapagpapatatag. Ibig sabihin, ang tao, kung paano natin yung happiness, ang dulot niya lang ay pansamantala, nawawala. Pero yung gladness, yung kagalakan, pag meron ka nito, andito. Na kahit anong sitwasyon ang nangyayari sa buhay mo, meron ka mang pinagdadaanan ng mahigpit na pagsubok, meron ka pa rin joy. Yun ang kaloob ng joy. Kahit anong mangyayari sa buhay mo, kung anong, kahit nasa sitwasyon ka, katulad ng kinanta natin ito, di ba? Still, nananatili. Kahit may bagyo, kahit malakas yung alon, nananatili pa rin siya. Ganon din ang kagalakan, na kahit anong bagyo, anong pinagdadaanan mo, andun pa rin yung kagalakan. Hindi katulad ng happiness, minsan nga yung happiness, may nangyayari. Minsan nagse-celebrate ng birthday. Yung may birthday, masaya. Kaya lang, minsan nagkagulo, nagkapatayan. Nawala agad yung kasiyahan. Hindi ka kayang patatakin ang happiness na dulot ng mundong ito. Pansamantala, hindi kaya kanyang pagtisin. Pero yung kagalakan, pag meron ka nito, ay anong mangyari sa'yo? Masaya ka pa rin, magalak ka pa rin. Saan nagmumula ito? Sa Diyos. Sige, Luke chapter 10:21. Nang oras ninyong si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bago ko ipaliwanag ito, dito muna tayo, paano natin ngayon makakamit ang kagalakan? Balik-unin muna tayo doon, dun sa ano? Yung paano makakamit ang kagalakan. Balik tayo. Kailangan ito makakamit. Awit 37 verse 4, awit 51 verse 12. Mamaya kayong mamaya, sample. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos at pagligtas, ano ang naranasan natin? Ano yung nagdamit natin? Joy. Masaya. Bakit? Kakaiba yung feeling mo. Kahit ako'y nasa Saudi noon, nung tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos na kapilihan, kahit ako'y nasa Saudi noon, malayo sa pamilya, kahit homesick, pero kakaiba yung joy na naranasan ko. Una, bakit ka magalak? Kasi pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kasi anak ka na ng Diyos. Kasi ligtas ka na. At yun yung joy na yun. Yun ang nagsisilbi sa'yo para magpatuloy. Kasi kahit anong hirap na nararanasan natin, kahit anong pagsubok na nararanasan natin, alam natin dito sa puso natin na tayo anak-anak ng Diyos, ligtas na tayo, at may buhay na walang hanggan. Yan ang naitutulot ng kagalakan. Marami pa yung kagalakan na ibibigay ng mga kaya papanuwalan ko ito sa inyo. Pero dito muna tayo.
Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating bilang Diyos at nakapagligtas, meron na tayong kakibat na kagalakan sa puso. Kahit anong hirap, kumakaway pa rin, umaakit. Tama ba ako doon? Sa mga probinsya, hindi nyo makikita ang buhay doon. Parang sa dito. Mas mahirap nga ang buhay sa probinsya eh. Walang trabaho. Umaasa lang sila sa mga pagsasaka. At nakita ko yung hirap nila. Kaya lang, linggo-linggo, tuwing meron silang prayer meeting, makita ko yung mga kapatid natin doon. Pag umuwi ko ng Cagayan, nakikita ko, umaten kami sa mga prayer meeting nila, andun yung joy sa kanilang buhay. Na kahit anong pinagdadaanan nilang hirap, andun pa rin yung kanilang kagalakan na maglingkod sa Panginoon, umaten at magturo sa Diyos. Dahil bakit yan silang kailangan? Dahil alam nila. Kasama nila ang Diyos, anak na sila ng Diyos, sila ligtas na at may buhay na walang hanggan. Yun ang dulot ng kagalakan. Amen? Yan ang joy. Galing sa Diyos. At ang Panginoon mismo ay nakaranas ito. Yung joy. Nakaranas siya ng Panginoon. Bakit siya nagala? Kasi yung mga alagad, yung 72 na kanyang isinubo para mangaral ang salita ng Diyos, nung bumalik sila, nag-report sila sa Panginoon Jesus, sabi ng Panginoon, pati yung mga demonyo, sumusunod dahil sa iyong pangalan. Ano ba sabi ng Panginoon sa kanila? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan para yurukan, durugin ang alakdan at ahas. Walang makakapaminsala sa inyo. Sabi niya sa kanyang mga lalaki. At doon, napuspos siya ng kagalakan. Kakaiba yung galak na naranasan. Nagagalak siya dahil nalululhati at naitataas ang Diyos. Nagagalak siya dahil naranasan ng mga alagad kung paano kumilos ang Diyos sa kanila sa pangalan ni Jesus. Yan ang dulot ng joy. Amen? Ngayon, ito ulit tanong ko. May lang to. Gusto ko hindi ito. Si Haring Solomon, base sa, balik tayo sa chapter 2, verse 1 to ano? Ano meron taglay si Haring Solomon? Chapter 2, verse 1 to 11. Balik na tayo dun sa Bible reading natin, ano? Sinabi ko sa aking sarili, si Haring Solomon to. Ang sumulat. Si Haring Solomon, kung babasahin natin yung First King, Second Chronica, sinabi lang doon na si Haring Solomon ay naging hari, binigyan siya ng Diyos ng karunungan, at siya yung ginamit ng Diyos nagpatayo ng templo, naging tanyag siya, naging dakila, maging sa paligid na nakilala sa tanyag siya, at higit sa lahat, nung panahon yun, siya siguro ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang dami niyang gold. Kilala siya, hindi lamang siya mayaman, kundi kinalala siya, naging tanyag siya. At kung titignan natin doon sa First King Chronica, yun lang ang sinulat sa buhay ni Haring Solomon hanggang siya sa namatay at pinalitan ng kanyang anak. Ngayon, hindi na isulat dito kung ano yung damdamin niya. Ano yung naging buhay niya. Masaya ba siya doon sa pagiging hari niya, sa pagiging mayaman niya? Masaya ba siya doon sa pagiging sikat siya? Dito natin ngayon malalaman. Sabi dito, sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan, magpakasaya ka, ginawa niya ito. Subalit ito ba ay walang kabuluhan? Ang halakha ay pinalagay ko kahanan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan,
naman, ipinasya ko magpakalasing sa alak, sa loob ko, ito ang pinakamainam na dapat gawin ng tao. Sa maikling panahon, hindi na natin sa mundo dito. Para yung kanyang ang alam niya, ang paglalasing, yung paghahangad ng kayamanan, yung magpayaman, akala niya yun ang nagpapasaya kanya habang buhay. Tapos ano pa? Sa pagnanasa pa kami, sige, sa 4 na tayo. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay, naging tanyag siya, sikat siya, sa buong silangan, sa buong mundo. Ano pa? Nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa ko ubusan ng paligid nito. Isa na doon sa kanyang palasyo. At yung hektarya, yung lawak, yung kanyang bakuran. Ano ba nangyari? Ginawa nilagyan niya ng ubasan dito. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hangin at iwasan. Yung kanyang bakuran ay mga ubas, may hardin. Ano ba yung iwasan? Parang may mga events, ano? Yung parang mga ganon, yung pakayin-debut, yung mga ganon. Tinanaw ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapakakilamangan ng bunga. Handa niya siguro mga apple, mangga, ubas. Ano ba yung mga uri ng mga bunga? Nandun. Kung imaginin mo, ano, yung kanyang palasyo, yung kanyang compound. Maraming puno, iba-ibang klase. May liwasan, may hardin. Umuukay ako ng mga balon, natakupo ng pagdating ng mga paninim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. May mga alipin siya. At yung mga alipin na yun ay doon na rin nagkanak, nagkapamilya. Ang kaway ko ay ubod ng dami na walang kasing dami kung ihanto sa kaway ng mga hari na una sa akin. Bukod sa may negosyo siya, paggawa ng bangko, kangwahe. Bukod sa meron siya ng mga na sa kanyang masasakupan ay may mga taxes. Meron din siyang kawan. Kung gaano kayaman si Hari David, si Hari Saul, mas madami yung kanyang kawan. Sige? Saan na tayo? Nakaipon ako ng napakaraming pila at dito mula sa mga lupain na sasakupan ko. Marami ako mga awit na babae at lalaki. Mga singer. Ano ba? Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na tungkol lang sa babae. Higit akong dinakila kaysa sinumang hari na una sa akin. Taglay ko pa rin ang karno yun. Wala akong ginustong hindi ko makuha. Lahat ng gusto niya, makukuha niya. Taglay ko pa rin karno, wala akong ginustong. Ginawa ko lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginawa. At iyon ang pinakagawin ko na aking pinagpakuran. Sige, gawin natin. Pagkatapos, inisip ko mabuti ang mga ginawa ko at mga pagod na aking pinagpakuran. Nakita ko lahat ng bagay. Walang kabuluhan. Tayo naghahangad na magkaroon ng bahay. Ganito daw ang tao eh. Walang contentment. Ano ba yun? Tawag sa Tagalog? Hindi. Ano? Hindi contento. Totoo yan ka to eh. Kasi ganito daw ang tao. Isang tao. Magkaroon na ako ng bisikleta, masaya na ako. Nung nagkaroon ng bisikleta, may motor. Sabi, hindi pala. Magkaroon na ako ng motor. Masaya na ako. Maligay na ako. Kahit mapatay na ako. Nung nagkamotor siya, makakita siya ng kotse. Hindi na kontento. Sige, inakad niya magkaroon ng kotse. Nung nagkaroon siya ng kotse, parang hindi pala siya kontento, kulang. Nakakita siya ngayon. Mercedes-Benz. Teka, hindi pala ako masaya dito. Magkaroon na ako ng Mercedes-Benz kahit mapatay na ako. Nagkaroon ulit. Nakakita siya ng helicopter. Sabi, parang hindi ako masaya, parang hindi na. Sana, sige, ganito na lang, last na to. Pag magkaroon ako ng helicopter, masaya na ako kahit magkaroon na ako ng araw na yung
mamamatay ako. Eh, nagkaroon siya. Naku po. Hindi pa rin siya kontento. Eh, nabasa niya may UFO, flying object. Ano ba yun? Pagkaroon lang ako doon. Walang kasiyahan. Imposible. Walang kasiyahan ang tao. Tandaan natin, anong araw na mapupulot natin dito? Ako din, ganun din eh. Balik tayo, no? Ang dami kong ino-order sa Lazada, Shopee. Lord, last na to! Wala na akong budget, last na to, Lord. Kaya lang, hindi pa dumating. Ako po, panay ang tingin natin. Tama ba ako? Uy, darating ngayon. Minsan nga, maabot ng 1 linggo, 2 linggo, tagal naman. Ano yung excitement? Pag nakuha na, yes. Kaya lang, wala pang isang araw. So, wala ng sinabi ko, wala na yung happy. At maghahanap na naman siya ng mas maano na si Shopee. Sabi ni Haring Solomon, dito, lahat ng ginawa ko pagdubod, nakita ko lahat ng bawa na. Sa kabila na siya'y mayaman, maraming asawa at magaganda pa. Dahil ng bagay na kutuhan niya, hindi ito nakapagdumulot sa kanya ng kagalakan. Oo, nasisiyahan siya. Napaglalasing, nasisiyahan siya. Kaya lang, kinabukasan wala na naman. Tulad daw ito ng isang hangin na naghahabol ng hangin. Ano bang ibig sabihin ng naghahabol sa hangin? Ang basketball, sino ba yung naglalaro ng basketball? Ano ba yung, pag na tayo naglalaro, lalo na yung kalaban mo ay hawak nila yung bola. Ano bang hangarin natin? Agawin. Tama? Agawin yung bola. Pwede yun. Kasi ang describe dito ay yung sumaban. Sunggaban. Hawakan. Kunin yung bola. Posible yun. Mangyayari yun. Pero yung hangin, kaya nyo bang kabulin? Kaya nyo bang hawakan? Imposible. Imposible. So, ibig sabihin, ang paghahangad na yumaman, magkaroon ng bahay na marami, o yung hinahangad mo, makuha mo man yun, pero imposible na makakamit mo ang kaligayahan na wala. Sa kabila na meron siya, naramdaman niya, hindi pa rin ito sapat para makamit niya ang tunay na kaligayahan. Ang happiness o kasiyahan ay pang may hanggan. Hindi mo makakamit ito na makapagbigay ito sa iyo ng kaligayahan habang ikaw ay nabubuhay. Yan ang nararanasan ni Haring David. Kaya nga sa kabila na siya mayaman, bored na bored siya. Boring. So pinapakita dito ng kayamanan na hindi nakapagbibigay ng kagalakan sa ating buhay. Hindi niya kaya magbigay ng kasiyahan. Pansamantala lang. Amen? Yan yung nakikita natin. Hindi ko naman sinasabi bawal ng magpakayaman. Kaya lang, mamaya papaliwanag ko sa inyo ito, no? Bakit kailangan pa rin natin umaman? So ito yung si Haring Solomon, ito yung dandahan niya. Sa kabila na mayaman siya, boring pa rin kanyang buhay. Hanggang sa bandol ulit, sabi niya, walang kabuluhan. Sayang lang yung pagpapagod ko. Hindi ko na naisulat ito, pero may sinabi siya eh. Dito, sa chapter 5 yata 4. Sayang din yung kayamanan ko, hindi ko rin madadala sa langit. Kung ano yung tsura ko, kung anong dala ko na ako'y sinilangit yung dala ko, hindi ibig sabihin, hindi mo madadala ang pinagpakulan mo. Ang pinagtuunan mo ng pansin habang ikaw nabubuhay. Si Haring Solomon, naging sakit na siya. Nakatuon ang kanyang isipan sa kayamanan.
Kawawa ang mga Israel. Mayaman siya, kaya lang yung mga tax ng mga kamamamayan niya, dinagdagan niya. Naging sakin naman siya eh. Ano ba yung title to? Balik mo nga sa 1. Balik mo sa 1, chapter 2, verse 1. Hindi, yung sa ano, yung sa pinag-aralan natin. Kamangmangan ang maging makasalan. Ito na ang naging buhay ni Hans. Hindi na siya naging konti. Naging makasalan na siya. Bandang uli, na-realize niya yun na ako. Yun na po. Nawala sa kanya ang kagalakan. Pwedeng mawala sa ating buhay noon tayo umakapay kay Kristo bilang ating Diyos na pagligtas, automatic meron na tayong joy. Kaya lang, kung nakatuon ang ating isipan sa pagpapamayaman sa sanlibutan ito, pwedeng mawala sa ating joy. At pag tayo'y nakagawa ng kasalanan. Si Haring David, nung siya hari, pinagpala siya ng Diyos, lumawak yung kanyang nasasakupan, ginamit siya ng Diyos, naging dakila din siyang hari. Kaya lang, nung nagkasala siya kay Bathsheba, pakiramdam niya, lumayo siya sa Diyos, pakiramdam niya, tinakot siya ng Diyos, hanggang sa bandang uli, naging malungkutin na siya. Nawala sa kanya yung joy. Yun yung, bagamat marami siyang asawa, napangasawa yun kasi kaya siya nagkasala, pinagnasahan niya si Bathsheba. Hindi naman niya pinagnasahan, kundi pinelsa niya. Yung kanyang pagnanasa, yung kanyang magiging maangkin si Bathsheba, pinelsa niya ito na maangkin. At nung nalaman puntis, ano bang ginawa niya? Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Anong nangyari sa kanya? Nawala sa kanya yung joy of salvation. Pakiramdam niya, malayo na ang Diyos sa kanya. Ano ba naging bunga doon sa ginawa niya? Nawala na siya ng wisdom ng araw na yun. Meron siyang wisdom, kaya lang in-ignore niya yung babala. Na huwag pastayin niya, huwag yung asawa, in-ignore niya. So ano naging resulta doon sa ginawa niya? Yung anak niya, pinatay niya yung kanyang anak. Yung anak niya, nirape niya yung kanyang kapatid. At yung anak niya, pinagawan siya ng trono. At yung anak niya, si Absalom, ay sinitingan ng kanyang mga asawa. Yun yung consequence na ginawa ni Haring David. Kaya nawala sa kanya yung joy. Kaya lang, kagandahan kay Haring David, na lagi siyang nagsisisi, hindi katulad ni Haring Saul. Si Haring Saul, nung nagkasala, hindi siya nagsisi. Pero si Haring David, meron siyang. Kaya dapat meron tayong spirit of humbleness. Yung pag nakagawa tayo ng kasalanan, andun tayo lagi humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Yun yung nangyari kay Haring David. Sabi niya, hindi ako nakakatulog sa ginawa ko. Araw-gabi, iniisip ko yung kasalanan na ginawa ko. Hanggang sa awit 51, napag-bless na siya. Restore to me the joy of my salvation. Muli na mo, sige, awit. Ito yung, humingi siya ng tawad. I restore to me the Holy Spirit. Ito yung awit 51:12. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mo tapat. Hinihingi niya sa Diyos na muling ibalik yung joy of her salvation. Mga kapatid, mawawala ang joy sa atin kung tayo nagkakasala at sumusunod sa Diyos. So, paano natin ma-enjoy? No? Joy. Ang joy, sige, awit, chapter 37, verse 4. Kaya mo hanapin ang kaligayahan. Delight to the Lord. Ibig sabihin yung kaligayahan nito, kagalakan. Hanapin mo ang Diyos sa kagalakan. At ang pangarap mo ay yung makakamtan. Paano natin hahanapin ang kaligayahan? Ang kagalakan? Paghariin natin ang Diyos sa ating buhay. Hayaan natin na siyang tumilos
So sa mga ginagamit ng Diyos, lalo na sa praise and worship, nagba-Bible study, lalo na doon sa mga nagbibigay. Ano ba nararamdaman nyo kung isang araw, ito na lang, sino ba nakapag-share na ng gospel? Pero nga siniraan, tama? Yung classmate mo na may problema, sharean mo. Hindi niyo ba napapansin? Pagdating ng gabi o bago matulog, nakakiti ka. Meron kang joy kasi nasusunod mo ang ano. Kasi na-sharean mo, na-share mo yung gospel. Saan joy yun? Ang joy, pag ginagawa mo, ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang yung joy na ligtas ka na, hindi lamang joy na meron ka ng buhay na walang hanggan, anak ka na ng Diyos. Kung nagpapasal ka sa Diyos, sinusunod mo yung kanyang kalooban, hindi lamang yung nagdadagdag ni Diyos, kundi habang ginagawa mo yung kanyang kalooban, nag-share ka ng gospel, may makapinag-pray at gumaling, ano ba nararamdaman namin minsan? Ang sarap. Nung pumapasok kayo, bagamat mahirap, nakabawa ko sinti. Bagamat mahirap, kaya lang, pag natapos yun, iba yung joy. Kalooban ng Diyos yan, para sa kanyang kalulati. Yung pagtulong sa kapwa, na meron kang nangangailangan, kulang yung pera niya, at hindi mo na malayan, meron kang nagpupot. Ibigay mo. Kagalakan nyo. Yan yung joy na itutulot ng kagalakan. At yung kagalakan, tulad ng sinabi ko, andyan yan. Kahit anong mangyari sa buhay mo, andyan pa rin yung joy. Amen? Conclusion na po tayo. Si Haring Solomon, siguro sa mga unang taon niya na naging hari, sumusunod siya sa utos ng Diyos, may takot siya sa Diyos, nararanasan niya yung kagalakan. Kaya lang sa bandang uli, sa kalagitnaan ng kanyang buhay na pagiging hari, hanggang sa malapit na siyang mamatay, doon na siya naligaw ng landas. At anong nangyari sa kanya? Wala nang kabulan, boring na siya. Hindi na siya masaya. Nawala sa kanya ang pag-ibig, joy. Kasi nagkasala na siya, lumihis na siya ng dami. Kaya ang sabi niya dito, lagi niya sinasabi na walang kabuluhan. Kahit ano pa payaman, hindi ako masaya. At sa bandang huli, sa chapter 12 ng Ecclesiastes, pakialam natin sa letter, tapos na tayo. Sa bandang huli, ang dami nagsasabi na si Haring Solomon daw ay hindi ligtas. Pero bakit dito sa Ecclesiastes, na kayang sinulat, sa bandang huli, na-realize niya ang tunay na kapagbibigay ng kagalakan ay ang Diyos, hindi ang kayamanan. Ano, Mangangaral, chapter 1, 12 to 1 to ano? Chapter 12. Mamaya na yan. Chapter 12, 1 to 7. Ito. Ito ngayon ang advice niya doon sa mga tao nakapokus na sa mundo ito. Tandaan natin, ulitin ko, ang Mangangaral chapter 12, 1 to 7 ay para doon sa mga tao ang kanilang isipan ay nakatuon na sa sanglibutan ito sa sayaman. Wala na sa Diyos. Sa mga Christian na inuuna na ang trabaho, ang negosyo, ang pamilya kaysa sa Diyos. Mga kapatid, para sa atin. Alalahanin mo ang iyong manilikha sa panahon iyong kabataan bago tumating ang mga araw at taon na puno ng kabuluhan. Panahon na hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago mapubuli ang sikat na araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal na magdilim ng ulap. Ibig sabihin yung kung sa pagkanda mo, alalahanin mo na
ikaw ay tatanda. Na ang mata mo ay pagiging malabo, na hindi ka na makalakad, mawalan ka ng lakas sa iyong tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang pangibig. Kumpleto pangibig mo. Makalbo, lumabo ang mga mata. Bakit niya sinabi yan? Si Haring Solomon, nang na-realize niya lahat, na mali yung kanyang ginawa, na mali yung kanyang desisyon na magpapayaman, na ang kanyang isipan na nakapokus sa sanlibutan nito, nang na-realize niya lahat na ito'y walang kapuluhan, mawawala lang sa wala, hindi niya madadala sa langit, nung matanda na siya. Amen? Nasa huli ang pagsisisi. Gusto man niya muling maglingkod sa Panginoon? Gusto man niya pumunta sa altar? Gusto man niya muling ang mangaral ng salita ng Diyos? Hindi na niya kaya, malabo na kanyang paningin, hindi niya kaya ng mga tuhod. Kaya sising-sisi siya. Ano ba yung sinasabi sa mga Karal, chapter 3, verse 1? Sige, mga Karal. Chapter 3, verse 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatalim. Kung titignan natin dito, lahat ng nangyayari, kung ikaw masaya ngayon, tinakda ng Diyos yan. Kinabukasan na susunod na taon, malungkot kahit tinakda ng Diyos yan. Kung meron kang hindi pagkakaunawaan, tinakda ng Diyos yan. Kung meron kang pagkaayos, tinakda ng Diyos yan. Pero dito tayo magpo-focus sa panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Minsan lang tayo isinila. Minsan lang tayo naging bata. Minsan lang tayo nagbibinata, nagdadalaga. Minsan lang tayo naging teenager, tama? Pag naging teenager ka, hindi ka nababalik sa pagkabata. Papanda na. Minsan lang dumating sa buhay natin ang bata, ang kabataan, ang 30s, mid-40s, 50s. Minsan lang dumating yan. At hindi na pwedeng ibalik. Dahil naitakda na. Hanggang dumating sa araw ng ating kamatayan, minsan lang yan. Kaya sabi ni Haring Solomon, habang may lakas pa tayo, habang kaya pa natin mag-share o kayo lumakad para mangaral ng salita ng Diyos, habang kaya pa natin magkawang-kawa sa iglesia ng Diyos, gawin nyo na dahil balang araw, hindi nyo ito magagawa pag matanda na kayo. Gusto mo niyang bumalik, hindi pwede na itakda na. Kaya nga, sa kanyang conclusion, sige, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano gusto tukoy na dito ni Haring Solomon? Sa kabila ng lahat na ito, yung mga nangyayari sa kanyang buhay, yung mangyayari sa ating buhay, isa lang ang ating masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ano yung ibig sabihin nito? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tungkulin. Punta mo tayo sa tungkulin. Bago natin dito sa tungkulin ng Diyos. Anong tungkulin natin ngayon? Ako, Assistant General Manager. Yun ang tungkulin ko, office. At dahil ako yung Assistant General Manager, tungkulin ko na pag wala yung General Manager, ako ang mamamahala ko. Tungkulin ko na magpatupad ng mga alituntunin ng aming opisina. Tungkulin ko yun. Katulad din sa pag-asawa. Ikaw ay isang asawa ko ba? Anong tungkulin mo? Haligi ng ilaw. Tungkulin mo alagaan yung mga anak. Tungkulin yung pagluto na masasarap yung asawa. Tungkulin mo alagaan yung mga anak, yung pamilya mo. Yan yung tungkulin ng asawa ko ba? Ano naman tungkulin ng lalaki?
Haligi ng tahanan. Maghanap buhat, bigyan ng pagkain. Anong tungkulin ng anak? Sundin ng mga magulang. Yan yung tungkulin. Lahat tayo may tungkulin. Sa ating asawa, magulang, sa ating trabaho, at maging yung ating bansa. Anong tungkulin natin? Sundin natin ang batas. Kung meron tayong tungkulin sa buhay na ito, meron din tungkulin daw ang tao. Nung ipinanganak tayo, nagkaroon tayo ng isip, ang tungkulin natin ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kuha nyo? Ayaw man natin o hindi. Pero yun ang sinasabi ng Bible. Ang tungkulin ng tao ay sundin, matakot sa Diyos at ang kanyang utos. Ngayon, ayaw mo, wala ka na dun. Kung ayaw mong sundin doon, wala na kami doon. Wala na ako doon. Kung ayaw mong sumunod, o matakot sa Diyos at gumawa sa pagkakasala, kung ayaw mong tanggapin si Jesus bilang Diyos sa paligdas at sundin ang kanyang utos, wala na kami doon. Pero tandaan nyo, lahat tayo, kaya panulihin, magsusulit tayo sa Diyos. Merong paghuhubog. At yung paghuhubog na yun, nasunod mo ba ang tungkulin ng Diyos? Wala na sa Diyos yan. Decision natin. Para masunod natin ang kalooban ng Diyos, makaiwas sa kasala, kailangan natin ng wisdom. Matakot sa Diyos. Basta ipinatak na ng Diyos, ito ang malituntunin ko, nasa iyo na yan. Ano ba sabi sa John 4:24? Isa lang ang tungkulin ng tao. Sambahin siya sa Espiritu ang Panginoon. Ayaw tumayo. Tayo po. Mga kapatid, pinaunawa sa atin ng Diyos ngayon ay minsan lang tayo maging bata. Minsan lang tayo sililang at minsan din tayo mamamatay. At sa kanyang mga salita, pinapaunawa niya sa atin na hindi sapat ang mundo ito para makapagtulot ng kagalakan. At ang kagalakan lamang na makatulot sa atin ay maglingkod sa Kanya, ibigay ng ating buhay. Ialin na natin ang ating sarili sa Kanya. Gawin ang Kanyang kalooban. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang kanyang sabi, sundin ang kanyang kalooban, kanyang utos, at matakot sa kanya. Ito yung utos niya. Kung hindi mo siya susundin, kung wala kang takot sa kanya, wala kang pagrespeto, decision mo yun. Pero lahat ay may bagay ay tinakda. Mamamatay tayo at darating ang paghuhubog. Lahat tayo magsusunod. At kung magpasya tayo na sundin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos, mahalin natin ang Diyos. Mga kapatid, pangako niya, sasamahan niya tayo. Tutulungan niya tayo. Ipapadala niya ang kanyang mga angel para tayo samahan sa lahat ng ating mga. At higit sa lahat, ang banal na Espiritu ang paggabay at pagmamasa para tayo'y makalakad hanggang matapos ang ating taon sa mundo. At sasabihin niya sa pahayag, well done, aking tapat na alipin. Hindi niyo ba alam ng Diyos na ang kanyang kalooban, ang ninais niya ay makasama niya tayo dun sa kanyang kaharian? Iyan ang kalooban ng Diyos. Ang hangarin niya na tayo maligtas at makasama sa kanyang kaharian.
ibinigay niya ang daan papunta sa kanyang kaharian. Si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan. Kung sino man dito ang hindi pa nakapagpasya, hindi pa niya tinanggap si Jesus bilang Diyos at kanyang tagapagligtas at makamit ang kagalakan, hindi lang ang kagalakan, ang buhay na wala hanggan, ang pagiging anak ng Diyos, ang kaligtasan, sa mga oras na ito. Anong sabi ng Panginoon Jesus sa Mateo 11:28? Halika kayo, lumapit kayo sa akin. Kung sino man ang nagnanais na pamit ang kagalakan at ang buhay na wala hanggan, isang simple panalangin lang. O kung sino man ngayon dito na nagpasya base sa ating napag-aralan, nagpasya na huwag nang ituon ang kanyang isipan sa sanlibutan ito, na ang Diyos na ang kanyang hari sa kanyang buhay at ibigay niya na ito, ipagkatiwala na niya sa Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan, mga kapatid, ito lang ang tamang panahon. Ang Diyos lamang ang tunay na makapagkakalob sa atin ng kagalakan habang nandito pa. Tayo manalangin. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nalaman ko, sundan niyo ako, na ikaw lamang ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Nalaman ko na ikaw lamang ang magliligtas sa amin. Na kaya kayo namatay, napako sa krus, ay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, Panginoon Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At bigyan niyo ako ng lakas, Panginoon Jesus, na tuluyan ko na iwanan at talikdan ang aking kasalanan. Upang sa gayon, makapaghari kayo sa aking buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. At ito'y panalangin na rin natin lahat. O Diyos na dakila, kung kami man, O Diyos, ang aming mga isipan ay nakatuon na sa sanlibutan ito, O Diyos. Mas inuuna na namin, O Diyos, ang mga bagay na narito sa sanlibutan, sa aming mga trabaho, sa aming mga business, sa lahat ng aming ginagawa, ay hindi na ikaw ang aming sinasambulian. Gumagawa na kami ng sarili naming desisyon, O Diyos, Panginoon Jesus. Patawarin mo kami ng lahat. Sa oras na ito, Lord God, muli, binibigay namin sa inyo ang aming buhay. Pinagkakatiwala na namin sa iyo, Lord Jesus, ang aming buhay. Hindi lamang sa araw na ito, sa susunod na buwan, taon, hanggang sa iyong pagbabalik, Lord Jesus. Salamat po, God, ng lahat na ito, God. Thank you sa ating dalawang kamay. Ang habag, awa, pag-ibig, kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay sumasa ating nawa ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen.